Kristiyano, dahil tayo nasa Diyos na, tayo mga anak ng Diyos, tayo po ay panlangit na, ang ating tahanan ay panlangit na. Kahit gaano kaganda, kunin niyo po ito, kahit gaano kaganda ang mga rason natin, kaya tayo nawawala sa Panginoong Diyos, hindi po yun acceptable kay Lord. Amen. Amen. Kasi hindi ni Lord binabali yung kanyang salita. Amen. Hindi niya sinisira ang kanyang salita. Amen. Amen. Kaya pag sinabi ng Diyos sa Exodus 20 na 6 na araw kayo magtatrabaho, hindi gumawa tayo ng 6 na araw. Diba? Sa ikapito, isa ng kanya. No? Iitangin niya sa akin yan, ibigay niyo sa akin yan, magpahinga kayo. Gusto ko kayo lang ang... Gusto kasi ni Lord na paglinggo talaga, yung nanay at tatay sa anak na, o anak ha, dito ka lang, gusto kitang makapiling, huwag kang aalis. Parang ganun si Lord. Kaya, pipilitin po talaga natin na anumang pagdarayan ng kaaway, na huwag tayo mawala paglinggo. Kasi yun lang po talaga yung araw na yun, inihiling ng Diyos sa atin para tayo'y makapiling niya. Amen. Amen? Kaya, dapat sikapin natin, no? Na tayo hindi nawawala pag-araw ng linggo. Unang-una, utos na yun. Amen? Pangalawa, sa ikabubuti natin, bakit? Nakakapagpahinga yung ating mga katawang lupa. Diba? Sa 6 days na you will labor, sa 6 days na magtatrabaho ka, pagod na pagod ka, diba? Ako, di mo mawari yung antok mo, yung pagod mo, yung di mo malaman yung pagod. Amen? Kaya naman, si Lord, alam niya na pagod ka in 6 days. Gusto niya magpahinga ka, no? Yung physical na katawan mo, at higit sa lahat, magpapahinga ka sa Kanya. Amen? Amen. Okay? Kaya, pag-araw ng linggo, ano man yung tukso, huwag talaga natin pauntakan. Kaya nung ako'y siyempre palalim na rin na Kristiyano. Nagtitinda po kami restaurant. Eh siyempre yung may kumakain sa aming kumpanya. Ngayon, dito mga kumpanya na to, sinabi, meron kami pasok sa linggo. Saan daw sila kakain? Siyempre, pera yun. Pera yun. Pag linggo, pera. Tinitingnan ako na asawa ko. Kahit magkano ng balat sa pinalupad. Huwag tayong pera lang yan. Kung susuwi tayo sa Diyos, mas malaki mawala sa atin. Di ba? Ganun na yung ano ko pananaw ko sa buhay. Natatakot na talaga ako sa sabi ko, pera lang yan. Kung ano yung kung matatalo pa rin tayo. Kasi kung malaki mawala sa atin pag wala tayo pwede. Kaya talagang sinisikap ko talaga paglinggo. Noon na hindi pa po ako pastor, ako bas ngayon, diba? Pero nakikita ko naman na talagang pag talagang sinunod mo yung salita, kasi hindi talaga babaliin ng Diyos yung batas niya. Batas niya, dapat doon ka. Huwag mo siyang ikondisyon. Na, Lord, linggo ngayon, Lord, ano? Maunawaan mo naman siguro ako. O anak, maunawaan kita, matigas na nagpaurulan ng tiwala sa akin. Amen. Na dapat talaga pag linggo. Pinagpahinga nga kita ayaw mo pa. Diba? Parang ganyan, o pagka nagkita mo ng sito, ano ka ba anak, matuta na kita Pinagpahinga na kita, ayaw mo pa. Diba? Basta pag-araw ng linggo, ang Kristiyano talaga, kapiling ng Diyos dapat yan. Amen po ba? Yan, dapat talaga yun ang sikapin natin. Minsan kasi Satanas talaga, tinutokso tayo di ba? Yun pa naman pag linggo, mabilis ang negosyo. Sabi nila, Kailangan po natin yun kasi, alam niyo, naunawaan ko kasi sa Diyos, na pag wala ka sa araw ng linggo na hinihiling ng Diyos ikapitong araw na italaga niyo sa akin, hindi niya babaliin yun. At saka, kung babaliin yun, hindi ka talaga naunawaan ng Diyos. Kasama ako doon Kaya nga, inano ko na sa, kasi yung susuway sa Diyos, nakakatakot, di ba? Nakakatakot. Kaya susuway ka sa Panginoon. Ibatas niya to, tapos sobra na. Isang araw na ng pahinga. hindi ba na lang araw mo yun? Diba? So, ang Leviticus 23 kasi, verse 10, talagang hindi tayo pinagtatrapang paglinggo kasi yun daw po ay banal na pagpupulo.
Sa araw ng linggo, dapat ang mga Kristiyano wala sa kanyang tahanan, wala sa kanyang mga kung ano-ano mga ginagawa, kundi dapat ang lahat ng anak ng Diyos, lahat ng Kristiyano ay nagsasama-sama kasi yan daw po ay banal na pagpupulong. Basahin mo po yan sa Leviticus 23, verse 3. No? Okay? So, naunawaan natin na talaga meron kang kapulong dyan yung mga banal. Tayo po ay binanal na po ng Diyos dahil pinatawad na po tayo sa ating mga kasalanan. Nilinis na po niya tayo sa ating mga kasalanan kaya tayo po ay mga banal na. At pag-araw daw po ng araw ng pamamaya, Sunday, dapat yung mga banal ay nagpupulong. Amen. Kagaya nito, amen? Kaya kahit anong tukso ni Satan ha, kahit gaano pa kaganda yan, amen, talagang pupunta tayo sa Panginoon. Amen po ba? Noon nga, alam nyo, hindi ako nagkamali sa Exodus 35, napaka-stricto ang batas noon. Magparikit ka lang ng kahoy. Magano ka ng kahoy? Nabasa niyo po yun? Alam niyo, nagagalit ng Diyos. Kapit ba? Diba? Kaya nga, dapat talaga, napaka-strict talaga ang Panginoon pag-araw ng linggo. Kasi gusto niya na kapiling ka niya pag-araw ng linggo. Amen. Amen. Gusto niya, banal na pagpupulong, lahat ng anak niya magkasama. Diba? Maganda kasi talaga yung mga anak ko, saya-saya, nandito, may pati ako po, nagsama-sama. Di ba masaya yung pakiramdam mo? Amen. Ganon din si Lord. Masaya siya na mga anak niya nagsama-sama sa banal. Amen. So, ayan. Siguro mag-topic tayo kahit ano. Pero, di ba, kahit paano, meron na po tayong lakas na nakuha ngayon sa Diyos. Amen? Amen. Okay, pero dadagdagan pa po ng Diyos yan. So, doon po sa Hebrew, chapter 12, yung topic natin nung mga nandito ako. Okay, dito tayo kukuha ng pinaka-context. Okay, kukunin natin dito para makarating po tayo sa kapahayagan ng Diyos. Okay? Sa Hebrew, chapter 12, verse 2. Okay? Para tayo makarating sa kapahayagan ng Diyos. Sabi rito, pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpapasakdal ng ating panampalataya na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan ay tiniis niya ang cross. Okay? Hindi alintana ang kahihiyan at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Okay? Ang sabi po rito sa unang sentence, pagmasdan natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating panampalataya. Sa English, sabi roon, fix your eyes on Jesus. Ipifix mo raw yung mata mo kay Jesus. Ibig sabihin, sa buhay na ito, bawal tayong gumanon. Bawal tayong gumanon. Dapat doon lang. Amen? Hello? Amen. Okay? Kasi, pag gumanon ka, ang dami mong makitang nakakadiscourage, mga pangit, mga hindi mo maintindihan pag gumanon ka. Pero, tsak, pag doon ko kay Jesus nakatingin, aba, sa iyong kagandahan. Amen. Puno siya ng kagandahan. Amen po ba? Amen. Kaya pag kay Jesus ka nakatingin, aba, walang kalugihan. Wala roong mga pangit na bagay. Amen po ba? Kasi ang lahat po ng pangit na bagay, sinabi ko kanina, hindi po yan galing sa Diyos. Amen po ba? Si Jesus, hindi po yan gumagawa ng pangit sa buhay mo. Amen po ba? Kaya, ang gusto ni Jesus, para hindi ka makaranas ng pangit sa bagay, fix your eyes on Jesus. Amen. Kasi hindi ka makakaranas doon ng kung ano-ano. Pag dito ka nakafix, makakaranas ka talaga ng maraming karanasang hindi mo gusto. Amen po ba? Ngayon, bakit kailangan natin i-fix ang ating mga mata kay Jesus lang? No? Kay Jesus lang talaga. Bakit kaya? Yun ang sasagutin natin. Amen. Okay. Napag-aralan na po natin sapagkat siya po ang nagtatag ng ating panampalataya at siya magpapasakdal. Amen.
Pero ang kapahayagan ng Lord, ito'y pinapahayag sa akin ng Panginoon Diyos. Bakit sa Kanya po natin i-fix? Una kayong maaralan nito kayo. No? Madalas rin nababanggit ko yung verse na to. Bakit kailangan natin i-fix kay Jesus Christ ang ating mga mata? Basahin po natin sa John chapter 6. Okay? Ang title po nito ay si Jesus ang tinapay ng buhay. Okay? Ito. Bakit kailangan natin i-fix? Sa Kanya lang po natin ilagay, ituon ang ating pansin, ang ating mga mata. Sapagkat, number 1, si Jesus ang tinapay ng buhay. Amen. Amen? Basahin po natin sa verse, simulan po natin sa 35. Sinasabi ni Jesus sa kanila, ako ang tinapay ng buhay. Siya pa na ang tinapay ng buhay. So dapat, siya pa na ang tinapay ng buhay. So dapat siya lang ang pagtuunan mo ng pansin dahil siya ang tinapay ng buhay. Amen. Ang sabi po, no, bakit natin i-fix kay Jesus Christ? Number 1, ha? Okay. Ang topic natin ay pasok tayo sa 7 I am. Okay? Number 1, tatapikin po natin. Okay? Okay. Sinabi ni Jesus sa kanila, ako ang tinapay ng buhay. Ang lumalapit sa akin, sabi ni Jesus, kaya nga dapat yung mata talaga natin sa Kanya lang, sa akin ay hindi magugutom. Amen. Si Jesus po nang sabi nito, pag may lumapit daw po kay Jesus, ay hindi magugutom. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi kailanman mauuhaw. Amen. Oh? Yung gutom at uhaw, hindi yan ipaparana sa iyo ng Panginoon. Kapag nakafix po, nakalapit po tayo, ang ating pansin, ang ating tuon, ay naka Jesus, dapat huwag natin iwala dahil siya nga po ang tinapay ng buhay. Amen? Amen. Okay. Sabi po rito sa 36, subalit sinabi ko sa inyo, na nakita ninyo ako, subalit hindi kayo sumasampalataya. Ito yung panahon po na pinakain po kasi ni Jesus Christ yung sumusunod sa Kanya. Ngayon, ang sabi ni Jesus Christ, no, na sinabihan yung mga tao na sumunod sa Kanya, sumusunod naman kayo sa akin. Hindi dahil nakakita kayo ng mga himala, mga tanda. Kundi, kayo mga tao, sumunod kayo sa akin dahil nabusog kayo. Kasi nagpakain nga siya ng tinapay, di ba? Okay, galing dun sa bata. No? 2 isda at 5 tinapay, pinarami niya yun. No? Okay? So, ang sabi niya sa mga audience niya, kaysa 37, ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama ay lalapit sa akin. At ang lumalapit sa akin, kailanman ay hindi po itataboy. Amen. Ang galing sabi ni Lord, no? Pag tayo po'y lalapit sa Diyos, ilalapit natin yung pangangailangan natin, ilalapit natin yung kakainin natin, ilalapit natin yung pamilya natin, yung trabaho natin, yung pinagkukunan natin ng mga ikabubuhay natin. Ano man po yung ilalapit natin sa Kanya, problema sa church, problema sa bayarin, problema sa anak, problema sa... Ano man po yun. Ang sabi ni Jesus Christ, hindi po niya tayo itataboy. Amen. Amen. Amen? Kasi, pag lumapit tayo sa ating mga kamag-anak, ay wala mong pera. Alis. Amen? Umalis ka sa harapan ko. Pero si Jesus Christ, hindi niya gagawin niya. Amen. Kasi bakit mapagmahal siya ng Diyos? Amen. Nagmamalasakit siya ng Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya nga sa Diyos, kay Jesus lang talaga tayo tatawag, ilalapit Hindi pa tayo mabibigo, hindi pa sasama ang ating mga loob.
kalooban. Amen po ba? Amen. Kasi pag lalapit tayo sa ating kamag-anak, sa ating pong mga kaibigan, pwede po tayong mabigo Pero ang sabi ni Jesus Christ, ang sino mang lumapit sa akin, hindi ko itataboy. Kaya Amen. para sigurado, fix your eyes on Jesus. Amen. Amen. Sa lahat ng bagay, kay Jesus ka tumakbo, kay Jesus ka lumapit. Amen. Amen. Amen? Para tayo po ay hindi mabibigo. Amen? Amen. Okay ha? Kaya nga, maglakas loob tayong lumapit sa Panginoon Kristo kasi siya lang po ang tanging hindi bumibigo sa atin. Amen. Yung anak mo, yung tatay mo, yung mga kamag-anak mo, pwede kang biguin dyan magkatampuhan lang kayo. Amen? Kaya bago po tayo lumapit sa iba, Lord, dalhin niyo po ako sa taong ibinigay mo sa akin at hindi ako mabibigo. Amen. Dahil ginawa mo yon, lumalapit ka muna kay Jesus Christ, hindi ka niya bibiguin. Meron kasi bahala na kung saan ako dadalhin ng paa. Kung dinala ka ng mga paam mo doon sa mga taong hindi naman binigay ng Diyos dahil hindi tayo nag-pray, wala, bigo. Pag nabigo ka, sasama ang loob mo. Yan, panahon na ni Satan yun, sumama ng loob mo, magalit ka na, magpangkot. Yan, diba? Huwag ka nang pumunta kahit kailan, huwag mo nang batiin. Then, nakapasok na si Satan. Amen? Pero, alam niyo, mas masarap talaga lumapit kay Jesus Amen. No, hindi niya tayo tataboy. Bakit? Siya ang magbibigay sa atin ng tamang tao na hindi matulunggan. Amen. Amen? Series to ng 7 I Am. Amen? Doon sa church, ang series namin doon, yung Why God Choose Us, iaaral din po natin yun. Amen. Pagdating ng panahon. Pero ngayon, mag-series tayo ng 7 I Am. Tuwing dadalawa po, 7 I Am yung ating itatapik. Una, kung bakit naka-fix dapat ang ating mga mata kay Jesus Christ, kasi siya daw po ang tinapay ng buhay. Amen. Okay? So, pag lumapit daw po tayo sa Kanya, hindi po tayo magugutom. At pag tayo nauuhaw, hindi po tayo Kanya pong uuhawin. Okay? So, yan po. Okay. 38. Sapagkat ako'y bumaba mula sa langit, hindi upang gawin ko ang aking sariling kalooban, kundi ang kalooban na nagsugo sa akin. At ito ang kalooban na nagsugo sa akin, na sa lahat ng ibinigay niya sa akin, ay huwag kong iwala ang anuman, kundi muli kong bubuhayin sa uling araw. No? Ang galing, no? Kasi nga, kung sino daw po yung ibinigay ng Ama kay Jesus Christ, kung sino po yung nandito ngayon, Amen. mga pinili lang ng Diyos, ay sabi ni Jesus Christ, huwag daw niyang iwala. Amen. Amen. Amen? Kaya pag tayo nawawala, sabi ni Lord, ipaluap, puntahan, i-remind na huwag magkulang, magtapat. Amen po ba? Kasi ayaw nga po ni Jesus na mawala tayo sa Ama. Amen. Amen? Okay. Kahit nakukulitan na tayo. Amen? Ano ba ito? Hindi rin pinipigilan. Magpasalamat ka, may nangungulit. Amen. Amen po ba? Kasi ayaw po ni Jesus Christ na ayaw po ng Ama na tayo po ay mawala. Amen? Amen. Kasi yan po yung mandate ng Amang Diyos kay Jesus Christ. Okay? Yung sariling kalooban ni Jesus Christ, hindi dapat ang masunod daw po, kundi kung ano po yung kalooban ng nagsugo sa akin. Amen. Okay? So, ang sabi po sa verse 40, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakita sa anak, nakakita daw kay Jesus, yung nakasumpong na, nakakilala na kay Jesus, at sa kanya ay sumampalataya, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Grabe, ang sarap. Thank you, Lord. Tayo pala ay may mga buhay na nawalang hanggan. Amen? Ang papalad natin. Yung mga mayayaman dyan, mga sikatatan niya, wala silang buhay na walang hanggan. Maliban na lang kung lalapit sila sa Panginoon Kristo. Amen po ba? Di natin nilalapit. Pero tayo narito, na nakapako ang ating mga mata sa Panginoon Kristo, meron po tayo mga buhay na walang hanggan. Amen. Dahil sumampalataya tayo, nagtitiwala tayo, nananalig tayo sa Panginoon Kristo, magkakaroon tayo ng buhay sa langit. Amen. Amen?
Amen. Talaga, napakasarap na ano yan. Napakinggan. Bakit? Kasi mamamatay tayong lahat eh. Pagkatapos na tayong mamatay, lilipat lang pala tayo sa langit. Amen. Amen? Kaya sikapin talaga natin na yung kaligtasan na regalo ng Diyos sa atin, huwag natin sayangin, huwag Amen. natin bayaang mawala sa atin. Amen po ba? Amen. Okay? Kasi po, ang kapalit niyan, buhay na walang hanggan. Pagkatapos natin mamatay, lilipat lang tayo ng tirahan. Parang ganito lang po yan eh. Tulog yung anak mo. Tulog yung anak mo. Tapos, ay, tulog ang anak ko. Ililipat ko nga siya sa magandang kuna, magandang kama, magandang higaan. Parang ganun lang po yun. Na-amen po ba? Kaya tayo po ay, ililipat ko na siya ngayon sa magandang tulugan. Amen. Amen, sa magandang bahay. Di ba John 14? Amen? Anong sabi roon? Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Amen. Ay, meron na tayong kwarto roon. Ipon pa. Amen. More than aircon pa kasi yung aircon may carbon monoxide eh. Malamig. Doon talagang ang ganda sa Opo, si Jesus Christ po ang may sabi niyan. Doon sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung di gayon, ako'y paparoon. Ako'y pupunta roon at babalikan ko kayo. Babalikan daw tayo ng Jesus Christ. Para kunin tayo para makapiling na tayo doon sa mga silid ng kanyang ginawa. Amen po ba? Yun po yung plan. Amen? Dapat, ang pagsikapan po natin ay yung pong mga espiritual na bagay, dahil sa espiritual na bagay, yun po yung magdadala sa atin sa kalangitan. Amen. Huwag natin pabayaan ang ating pagsamba. Huwag natin pabayaan ang ating pagsunod. Huwag natin pabayaan ang ating paglilingkod. Wag. Amen. Kasi po ang kapalit niyan, buhay na walang hanggan. Amen. Amen? Huwag talaga. So, ang mga sumampalataya, thank you Lord. Ito ang pangako ng Diyos mo. Okay. Bubuhayin tayo sa huling araw. Sa huling araw ng ating buhay dito sa sa lupa. Yan ang huling araw natin. Amen. Bubuhayin tayo ng Diyos para Amen. makapili. Yun po ang destination ng mga ligtas na automatic pupunta sila ng langit. Amen. Ang mga makasalanan, nasa Hades yan. Naghihintay po yan ng white, great throne judgment. I-judge po sila, hindi po dahil pupunta pa sila sa langit o kasaan. I-judge po sila sa kanilang mga ginawang kasalanan at i-judge na po sila, itatapo na sila sa lawang apoy. Init. Sa Hades, temporary place, hindi pa gaano mainit. Pero sa impyerno, lawang apoy yung asopre. Yung asopre pa na pag tumutong sa balat mo. Kakainin yung laman mo. Yan ang impyerno, meron asopre, apoy ng asopre. Eh, sikapin natin kahit gaano kayo labang buhay. Kahit gaano, tiis lang, umupo sa Panginoon. Amen. Amen. Umupo sa Panginoon. Okay? So, sarap pakinggan ng mga pangako ng Diyos. 41. Kaya't ang mga Hudyo ay nagbulong-bulungan tungkol sa Kanya sapagkat Kanyang sinabi, ako ang tinapay na bumabang galing sa langit. Nagbulong-bulungan sila. Wala kasi silang alam. Kanilang sinabi, hindi ba ito'y si Jesus, ang anak ni Jose? Si Daddy Jose. Nakilala natin na kanyang ama at ina? Paano niya? Nasasabi ako'y bumabang galing sa langit. Hindi kasi sila naniniwala eh. No? Na yung salita ay Diyos at ang salita ay nagkatawang tao. Amen. Amen. Ang mga Hudyo kasi konti lang. Ngayon meron ng mga 3,000 higit na mga Hudyo sa Israel na naniniwala kay Jesus Christ. Pero the rest sa kanila, hindi sila naniniwala. Pero sila yung binhi ni Abraham. Sila yung anak sa panampalataya. Pero nakakalungkot, hindi sila naniniwala kay Jesus.
Hindi talaga. Alam mo, ang mga ano roon, mga kabataan, teenager pa lang, 11, 12, tinuturuan na nila magpana, tinuturuan na nilang humawak ng mga taba. Kasi hindi na sila naniniwala kay Kristo. Yun ang gagamitin nila sa mga kalaban nila. Pag ipapangaral mo si Kristo sa bansang Israel, pupubukan ka ng Pilipinas. Ganun. Pero sila yung mga Israelites. Amen? Pero, alam nyo, niloob din ng Panginoon Diyos na sila muna ay mga pansamantala na disconnect sa puno. Yung sanga. No? Sila yung tunay na sanga eh. Pinigtas muna ng Lord para tayong mga hintil. Ibig sabihin ng mga hintil, hindi lahi ng Hudyo. Amen? Para tayong mga hintil ay ma-engraft doon, madugtong doon. Amen? Kaya tayo ngayon, naging kabahagi sa mga pagpapala ng bayang Israel. Amen. Amen? So, palakpakan natin si Lord. Wala tayo dapat karapatan sa kaligtasan kasi ang mga Hudyo lang talaga. Amen ang pinunta ni Jesus Christ. Pero sa dakilang abag, kagandang loob ng Diyos, pati mga hintil kasama sa kaligtasan. Ay, mga Gentiles. Malayo tayo sa Diyos. Tumatawag tayo sa Diyos, pero dahil sa ating kasalanan, malayo tayo sa Diyos. Amen? Kaya napakapalad natin yung mga Gentiles na manampalataya. May mga Hudyo din naman manampalataya. May mga Gentiles na manampalataya. Tayo po yung mga Gentiles na manampalataya. Kaya ang papalad natin, no? Kaya puri ng Diyos sa buhay. So, sila ay nagtataka, no? Ang sabi po rito, sa 43, sumagot si Jesus sa kanila, huwag kayong magbulong-bulungan. Walang taong makakalapit sa akin, sabi ni Jesus malibang ilapit siya ng Ama na nagsugo sa akin. At siya'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Ang pangalan natin. Kaya pala tayo narito, nakikinig ngayon, dahil ang Amang Diyos ang naglapit sa atin sa gawain niya kay Jesus Christ. Amen. Anong dahilan? Para buhayin tayo muli sa huling araw. Sa huling araw ng ating hininga. Amen. Amen? Kagad tayo pupunta ng heaven. Sa paraiso. Amen po ba? Paraiso ang punta natin. Bakit? Iniwanag ni Jesus Christ yan, di ba, doon sa dalawang tulisan? Nung nanampalataya, sabi niya, Panginoon, alalahanin mo ako. Pagdating mo sa karyan mo, sabi niya, today, I tell you the truth, you will be with me in paradise. Ibig sabihin, yung manampalataya, kaagad, dadalhin niya sa paraiso. Amen. Ganon din po tayo sa huling hininga, huling araw ng ating buhay. Bubuhayin tayo muli ng Diyos. Pupunta na tayo kagad ng paraiso. Kaya, kahit anong hirap ng buhay, kahit anong tukso, kahit huwag tayong sikapin po natin, nakaupo tayo sa Panginoon. Uulitin ko kasi kapalit nito, buhay na walang hanggang. Sayang kasi talaga mga preaching na wala iba eh. No? Kailan ko kaya ito eh? Ito mga pinagsasabi ko, sinusupply lang to ng Holy Spirit. Amen? Kaya nangihinayang ko pag wala yung iba eh. Nawa, maging matalino sila, manood na lang sila doon sa YouTube. Kasi sayang ang aral na ito. Beneficiary ang lahat dapat, pero wala. Amen. Pero sa pag-follow up natin, i-encourage siya, huwag magkulang. Amen. Okay. So, puri ng Diyos sa buhay. So, kaya tayo na kay Kristo ngayon dahil tayo po, kalooban po yung Amang Diyos na sumasagot. Amen? Nasusulat sa mga propeta at tuturuan silang lahat ng Diyos. Kaya ka pala dinadala ng Amang Diyos kay Jesus sa church, sa gawain ng Panginoon, dahil tuturuan silang lahat ng Diyos. Amen. Hindi pwedeng wala tayong alam, wala tayong malalaman kasi tuturuan tayo ng Diyos. Ang Diyos ang magtuturo sa atin. Amen. Kailang magpaturo po tayo. Amen po ba? Amen.
ang bawat nakarinig at natuto sa Ama ay lumalapit sa akin. Narinig na natin ang salita ng Diyos. Natututo na tayo sa Amang Diyos. Kaya tuloy-tuloy po na ang paglapit natin kay Jesus. Amen po ba? Amen. Eh, yung mga hindi tuloy-tuloy lumalapit kay Jesus, eh siguro nga, hindi natuto sa Ama yun. Hindi po yun nakikinig talaga ng tao sa puso. Amen? Kasi, pag ginawa nila yun, dapat lahat ng Kristiyano, pag-araw ng sa bagay, yung iba, nagsisimula pa na wala pa tayong may expect na, amen? Pero tayo ngayon na ipinapaabot na ng Lord to, mag-expect na ang Lord. Amen po ba sa atin? Okay. Hindi dahil sa mayroong nakikita sa Ama, hindi dahil sa mayroong nakakita sa Ama, maliban sa Kanya na mula sa Diyos. Wala talaga nakakita sa Diyos. Kaya napaka-imposibleng luluhod ka sa bato, sa kahoy. Eh, wala nga nakikita. Eh, Diyos ba yan? Eh, wala nga nakakita sa Diyos sa tao. Amen? Eh, hindi wala nakakita sa Diyos. Kaya hindi pwedeng nakikita yung kahoy na pormang tao, bato, semento na pormang tao, tapos nililuhuran, ikitang-kita mo wala nga nakakita sa Diyos eh. Amen. Amen po ba? Kaya mali po yung panampalataya na yon. Wala nga nakakita sa Diyos, tapos yung kahoy na pormang tao, bato na pormang tao, niluluhuran mo, ikitang-kita yun, hindi naman Diyos yan, kasi wala nga nakakita sa Diyos eh. Amen. Basic talaga, no? Basic lang talaga ang buhay. Kaya mali po talaga yun yung meron tayong mga alam mo yun, mga pormang tao nagawa ng kahoy, gawa ng bato. Hindi Diyos yun, kasi ang Diyos na hindi nakikita. Amen. Amen. Amen? Amen. Hindi Diyos po yun. Ginawa lang po ni Satan na props yan para maligaw ka ng pagsampa na niluluran. Amen po ba? Amen. Kaya, huwag tayong sumamba dyan. Kasi doon tayo sa Diyos na hindi nakikita, pero naramdaman. Amen? Amen. Kagaya siya ng hangin, no? Ang hangin, nakikita natin yung hangin. Hindi po. Di ba hindi? Pero, ang dami niya, wow, ang dami. Amen po ba? Amen. Ganon ang Diyos. Hindi siya nakikita. Kaya bakit ka maglulumuho doon sa gawa ng kahoy, gawa ng bato? Eh, hindi Diyos yun kasi nakikita. Eh, ang Diyos daw po, hindi nakikita. Amen. Amen po ba? Amen. Ay, si Satanas talaga, matatapos talaga panliling lang niya sa atin eh, dahil nakakarating na tayo sa katotohanan. Amen. Amen. Amen? Amen. Ang sabi sa John 4:24, God is a spirit. We must worship Him in spirit and in truth. Memorize na yan ni Seth. John 4:24. Memorize na yan ang apo ko. Okay? Ang Diyos ay Espiritu. Ang Espiritu ba nakikita? Hindi po. Di ba hindi? Oh. Di pala nakikita ang Espiritu. Ang Diyos pala ay Espiritu. Ano ba yung tinatawagan mo, niluluhuran mo? Hindi yung Diyos, panluluko ng demonyo. Amen? Tapos, pagbaha, siya yung pinapasan mo. Ikaw ang pinapasan ni Lord pag may bahay. Pag may sunog, siya ang ano, siya ang buhat-buhat mo. Dapat ikaw ang buhat-buhat ng Lord pag may problema ka. Amen. Amen po pagkagaya ng Footprints of the Sun. Diba? Yung kantang Footprints of the Sun, alam niyo po ba yun? Matagal na yung kanta na yan, pero may lesson yun. Yung along the beach daw, naglalakad siya. Sabi niya na dalawang pares daw ng yapak, yung nandoon. Dalawang pares. Kasi kasama daw pala niya si Lord, kaya dalawa. Bakit Panginoon, nung may problema na ako, may pagsubok ako, may bigat na ang buhay ko, may crisis ang buhay ko, bakit? Dalawa na lang, hindi isang pares na lang. Lord, bakit gano'n? Nung masaya ako, dalawang pares, pero ngayon, hindi ko maintindihan ang buhay ko. Isang pares na lang. Ano sabi ni Lord? Anak, isa na lang yan. Dahil
Yapak ko yan, karga-karga kita. Amen. Amen po ba? Amen. Ganyan ang Diyos. Siya ang kumakarga sa atin. Eh yung formang tao, simento kahoy, pagdating ng sunog, kinakarga mo, hindi dapat ganun, parang baliktad. Si Lord na yung kakarga sa'yo. Amen? Kaya mananalangin po tayo sa Diyos na hindi nakikita dahil ang Diyos ay hindi nakikita. Amen. Pag meron kang nakitang pinapaluran sa'yo, sipain mo dahil padala ng demonyo sa'yo yan. Magpapabigat yan sa buhay mo. Yung mga ganyang bagay. Ako, niregaloan ako ng ano. Ang ganda, gold pa, pula. Tapos nasa ilalim ng ano, ng makikita ng ano, yung salamin. Nung nalaman ko katotohanan, nagbasa ako sa Isaiah 44, na hindi pala sa Diyos yan. Ay, naku, initik-pitik ko nga iluto, matagal mo na ako niloloko, ha? Ngayon, di mo na ako maluloko, nagbabasa na ako ng Biblia, tapos ka na nga sa buhay ko. Amen? Amen. Alam niyo, pagka meron kasi tayong mga kahoy, dyan sa bahay natin, mga formang tao, bato na formang tao, pabigat yan sa buhay, hindi ka mawalan-wala ng malas at sakit at karamdaman. Kasi alam niyo po ba, meron akong, dito tayo dinadala ng Lord, pero patutuo ito ng Lord, totoo. Amen. Nung 4th year high school, yung mga anak ko, dyan sa Don Martin pa, sa eskwelahan di San Juan sila nag-aaral. Merong sinasaniban. Yun si Rojas doon sa RAD. Tapos, dinala sa albularyo. Nag-iiyak lang yung bata kasi may iniipit to sa kanya. Walang sa tao dito. Tapos sabi niya, boy, sino ka? Salita ka. Di na alam na, sabi ng bata na nasasaktan daw siya kasi umiiyaw. Kasi iniipit daw dito na, ano ba iniipit? Bala o ano? Kalukuhan talaga ng Diablo. Tapos, kasi kinakalmot siya. Pati yung girlfriend niya, kinakalmot din kasi yung babae na yun, na kumakalmot doon sa boyfriend sa kasa ano, nagsiselos. Selos. Pinakalmot siya. May kalmot talaga, pinapakita, may kalmot talaga. Ngayon, pagkatapos ng dinala sa albularyo, kinagabihan, kinalmot pa rin. Ibig sabihin, walang nangyari doon sa albularyo. Ito mga anak ko pabida. Magpa-bless ka sa mama ko. Eh, hindi pa naman talagang ang anak ko, inanak lang namin yan, pero yung malalim na pag-alas po, wala pa silang gano'n. Magpa-bless ka sa mama ko, magpa-bless ka. Eh, syempre, hindi naman natin attend yun eh. Ang gusto ko lang yung taga Jesus My Life. Hindi ngayon, pumunta sa bahay, hindi mag-boyfriend. Wala sa puso ko talaga yung mga ganun mag-ano sa kanila kasi nagdadaan sa proseso yan eh. Pero nandoon na, gagawin natin yung authority natin. Mapapractice talaga yung power natin eh. Mapapahasa. Eh di ngayon, sabi ko, Kuya, asan mama mo? Sa bahay po, sunduin mo. Sunduin mo. Kasi kailangan kong alamin saan pinanggalingan yung espiritu na yun. May pinanggagalingan yan eh. Kailangan kasi alamin yung pinagkaroon. E di sa Madrid sabi, ganyan pumunta na sila sa Madrid sabi, di kapit-kapit na kami ng kamay. Kasi sinabi ko na doon sa magulang kung ano dapat gawin, pinagsisi ko muna, pinampalakay ko muna kay Yesu Cristo, diba? Tapos hindi ko mag-pray na kami. Habang nagpe-pray kami, nag-operate na yung power ni Lord. Yung pinagpe-pray ko, tumutumba. Buti, hawak-hawak kami. Kasi habang nagkakasat ako, habang nagpe-pray ako, talagang nag-operate ng power ng Lord. Alam niyo, pagkatapos noon, umupo, nagkwento. Sabihan niya, alam niyo po ba, doon sa, may church yan, malapit doon sa atin sa San Juan, doon sa Bisita sa highway. Alam niyo po ba sinabi niya? Alam niyo po ba, kasi sa kalagayan ko, kailangan niya sumamba. Nagpunta siya doon sa church. Alam mo, sa
sa likod ng mga rebulto, may demonyo siyang nakikita. Oo, sabi ko, ha? Opo, may mga demonyo ko nakikita. Kaya kapag lumuhod ka raw doon, demonyo pa nalilumuran mo. Sabi ko, salamat na lang sa Lord. Nabasa ko yung Isaiah 44, verse 9 pa ba? Amen. Ang lahat pala sumasamba sa ganyan. Hindi po ako ang may sabi niyan, ha? Hindi ako naninira. Pero yung talaga ang buhay na patotoo. Hindi na po ako bumalik. Hindi na raw siya bumalik. Nalilito na siya kung saan siya pupunta. Ayun nga, yung anak ko, nilit siya. Magpablis ka sa nanay ko. Pagkatapos nun, alam nyo, salamat sa Panginoon Diyos sa buhay. Kinukumusta ko sila palagi. Wala nang nangangalmot. Amen. Amen. Wala nang kumakalmot. Ibig sabihin, kasama natin ang Panginoon. Amen. Amen. Ay, mga karanasan na puri ng Diyos talaga. Sabi ko, praise God. Wala na nangangamutol sa boyfriend. At saka, pinaalis ko yung mga yung mga bungo. Mahilig siya sa itim na damit, itim na mga drawing. Lahat, may mga buhan, mga gotem. Nandun. Ay, sabi ko, lahat ng kinapitan ng kapangyarihan ng Diablo para magalaw ka, alisin mo lahat sa kwarto. Amen. Yung bata yun, nakakakita ng DWD yun. Sabi niya, andyan na naman sila. Bakit mo nalaman na DWD? Mapanghi daw. Nalam na raw niya na lumalabas sa mga DWD. Kasi nga, mapanghi sila. Ayun na sila. Bakit? Mapanghi. Nakakita. Ganun lang daw kada. Kasundan ka lang ng mga DWD. Kaibigan mo. Sabi ko, huwag ka nang makipagkaibigan dun, ha. Kasi ang DWD, mga fallen angel yan. Yung sumama kay Satanas, galing sa langit, di ba si Satanas sinagis dito, may mga angels, di ba, na sumama. Yun yung mga DWD na yan, yung mga floating ladies, yung mga kapre na yan. Dinadaya tayo, hindi sila good, mga bad yan. Huwag kayong, mga demonyo, huwag kayong makipagkaibigan. Sumunod kayo para hindi na kayo kakalmutin. Hindi na sila pinangyay. Ibig sabihin, mga kapatid ko, ang Diyos natin ay powerful. Amen. 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 Huwag na lang kayo mawawala sa mga susunod na kabanata. Okay, tayo po ba'y natututo? Amen. Ha? So, nandito ako wala dahil marami din tayong inaasikaso. No, marami tayong mga ang Mindanao, ang mga bagay-bagay, marami tayong hindi po ako Wonder Woman, kaya pero sinisikap ko po na makarating sa santol. Amen, di ba? Sinisikap ko po. Dahil kailangan ko rin po kayong makapiling. Amen. Amen? Kaya, huwag kayong mawawala. Kasi, nasusurprise na lang ako. Pero, alam niyo na yung sabi ko nga, Ate Arlene, magpipress ka sa santol. Kasi tinitraining ko na sila eh. Si Ate Arlene, anointed din yun eh. Laki yun sa piling ng Diyos sa buhay ko, kasama ko yung lagi. Kaya, nasa salina na natin ang hindi yun. Pilit man sisirain ni Satanas, pero wala siyang magagawa. Amen. Amen? Malaya na si Ate Arlene, si Contessa. Amen? Sige po tayong lahat ay tumayo sa